si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 7 katao mula sa isang tumaob na motor bangka sa karagatan ng Isla Verde Rojas sa Palawan. Ang search and rescue operation ay pinangunahan ng BRP Melchora Aquino ng PCG. Nagbigay naman ang mga tauhan ng Coast Guard ng agarang tulong medikal sa mga nasagip na individual na nagtamo ng sugat. Para sa karagdagan pang tulong, ay inihatid sila sa Puerto Princesa City at itinurn over sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Kick-Off Rally kahapon sa Quirino Grandstand, inilunsad ng Presidential Communications Committee ang bagong digit box para sa mamamayang Pilipino. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Inilunsad kahapon sa kick-off rally sa Quirino Grandstand ang pagsusulong ng Presidential Communication Office ng bagong Pilipinas Digibox. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, ang Digibox na ito ay nakalaan sa mga Pilipinong walang pambili ng digital television. Tinatayang 1,000 Digibox ang naipamahagi kahapon sa rally. Pagmamalaki ni Secretary Garafil, mayroon itong special feature na early warning device channel na makakatulong sa publiko na makapaghanda bago pa man dumating ang mga kalamidad. Matatanda ang hinikayat ng National Communications Commission o NTC na gumamit na ng digital television kaysa sa mga analog TV para sa mas magandang viewing experience, kakibat na rin ang kahandaan sa mga sakuna. Ayon sa datos ng PCO, sa kasalukuyan ay 83% na ang mga Pilipino na nakakatanggap ng digital TV signal. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy pang tumataas ang aktibidad ng Bulkang Bulusan kung saan nakapagtala ng 140 pagyanig ngayong araw. Nagbubuga ng 202 toneladang sulfur dioxide ang Bulkang Bulusan na mayroon ding naobserbahang pamamaga ang bulkan. Bagamat nananatiling nasa alert level 1 status ito, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 100 pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan. Early registration para sa school year bukas na. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Chacha marapat na tawaging constitutional reform ayon sa IT expert. 7 pasahero ng tumaob na motor bangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. SGA bigong depensahan ng titulo sa Dubai International Basketball Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magbitiw na sa pwesto. Ito ang hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Anti-People's Initiative Rally sa Davao City. Ayon kay Mayor Baste, mas sinuuna ng Pangulo ang self-preservation o politika kaysa sa kanilang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit tutol si Mayor Baste sa People's Initiative dahil nais lamang umano ng mga nakaupo sa pwesto na mas patagalin ang kanilang termino. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pagtanggi sa pahayag ni dating Pangulong
Rodrigo Duterte, kung saan pahayag nila hindi kabilang ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. sa drug watchlist ng bansa. Base sa inilabas na pahayag ng PIDEA, ayon sa mga patunay, hindi nabibilang si Marcos sa watchlist at ito raw ay salungat sa pahayag ni Duterte kung saan mayroon daw siyang ebidensya ukol dito. Paglilinaw pa nila, kahit noong si Duterte pa ang namumuno sa bansa, wala rin ang pangalan ni Marcos sa narco list na siyang kalaunan ay naging ganap na Interagency Drug Information Database. Malawakang pagtugis. Ito ang iniutos ni DILG Secretary Benhur Abalos sa Philippine National Police para sa mga kriminal na nambibiktima ng mga batang babae. Anya, ito ay matapos maalarma si Abalos sa pagtaas ng mga insidente ng pang-aabuso sa mga batang babae. Dagdag pa niya, nagpaalala ang kalihim sa mga magulang na bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak laban sa sexual abuse. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit 100 pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan. Early registration para sa school year bukas na. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Chacha marapat na tawaging constitutional reform ayon sa IT expert. 7 pasahero ng tumaob na motor bangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. SGA bigong depensahan ng titulo sa Dubai International Basketball Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ang Department of Tourism o DOT ay naglaan ng 15 milyong piso para muling maitayo at maibalik ang Manila Central Post Office na matatandang natupok ng apoy noong Mayo ng nakaraang taon. Sa pamamagitan ng sangay ng infrastruktura nito, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, ang malawak na pag-aaral sa architectural at engineering ng gusali para sa pagsusuri ng pre-restoration at konserbasyon ay saklaw sa loob ng budget. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, kailangan na suportahan ang preservation, rehabilitation at restoration ng mga kultural at heritage sites dahil ito umano ang mga asset ng turismo sa bansa. Nagsimula na ang mga simbahang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng bansa na mangolekta ng mga lumang palaspas bilang paghahanda sa paparating na Ash Wednesday. Ito ay upang gawing abo sa gaganaping Ash Wednesday, eksakto sa araw ng mga puso, 14 ng Pebrero. Kakibat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Semana Santa na magsisimula ngayong 24 ng Marso. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ukol sa pekeng Facebook account na ginagamit ang logo ng ahensya bilang profile picture. Ayon sa MMDA, anumang post, mensahe, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng mga taong nasa likod ng FB account na ito ay hindi bahagi at walang kinalaman ang pamunuan ng ahensya. Kaugnay nito ay nakatala sa inyong screen ang official social media channels ng MMDA. Samantala, kung mayroong mga katanungan at mga sumbong na nais idulog, maaring tumawag sa hotline ng ahensya na 136 at pinaalalahanan ng publiko na maging mapanuri at maingat sa anumang transaksyon online. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit 100 pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan. Early registration para sa school year bukas na.
Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Chacha marapat na tawaging constitutional reform ayon sa IT expert. 7 pasahero ng tumaob na motor bangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. SGA bigong depensahan ng titulo sa Dubai International Basketball Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.